Merong post po si Mr. Ramon Tulfo regarding this alleged destabilization against the government, and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong, and si Mr. Chavit Singson. Ano pong reaksyon ng palasyo dito? Ma'am, sa kaugnay na issue, hindi ho ngayon lang lumutang itong ilan sa mga pangalan. Nabanggit niyo po si retired General Pocis na isa daw po sa mga lumapit kay AFP Chief Romeo Bronner na mag-withdraw ng support at suportahan yung mga kilos protesta. So sa ngayon po, wala pa tayo sa punto na pwede na nating sabihin merong nalalabag na batas itong mga taong ito na nasa listahan ni Mr. Tulfo. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Ms. Bella Carriazo, Philippine Star. Good morning, ma'am. Ma'am, bago yung main question ko, i-clarify ko lang yung statement mo last Thursday. Kasi last Friday, parang kinol yung attention ko ng DBM. Nung tinweet ko na kasama yung popondohan ng 1.3 trillion yung rehabilitation effort ng government. Samantalang, during yung press con, sinabi mo nga na prioridad ng government ngayon yung matugunan yung pangangailangan ng mga nasalanta. And nagulat ako bakit ako kinol ng attention ng DBM when in fact kasama yun sa pa-clarify nga po, ma'am. Ang binanggit po natin nung nakaraang Huwebes ay kailangan po na magastos ng mga ahensya na may pondo, program budget para sa fourth quarter ng 2025. Ito ay para tugunan at ito ay gastusin ng tama sa infrastruktura, sa health, sa education at mga direct subsidies. At hindi lamang po ito para tugunan ang mga nasalanta ng bagyo. So lahat po ito kasi po ito ay programmed budget po ng bawat ahensya. Ma'am, I understand kasi yung kaya nag-react ang DBM dahil nga na rin sa mga reaction ng netizens. Apparently may question do sa yung sa trust issue considering nga merong tayong corruption scandal. So assurance na lang ng Malacanang na magagamit ito ng tama at hindi lang pangako kundi tuto pa rin ng gobyerno na magagamit ng tama yung nalalabing pondo para sa 2025. Unang-una po, ang Pangulo nga po ang nagpapaimbestiga ng mga alumalyang flood control projects at lumalabas na nga po ang iba-ibang issue about corruption. So, ang Pangulo po ang nagpapaimbestiga. Ang Pangulo pa po ba ang hindi tutupad para matugunan ang issue about corruption? Kaya nga po sinabi po natin mga nakaraang araw, dito din po sa briefing na hindi po agad nagpapalabas ng pondo ang DBM dahil yun po ang utos ng Pangulo. Kailangan po na ma-justify bago magpalabas ng pondo. Thank you, ma'am. And my second question po, yung sa mga mayors na wala dito habang nangyayari yung ating mga kalamidad, ano po ang nakarating na ba ito sa Pangulo at ano po ang kanyang naging reaction? Ito po ay natanong na kahapon at sinabi po nga natin na ito po ay under investigation. Ito po ay nasa pangunguna ni Secretary John Vic Remulla. So hayaan po natin na gawin muna ang kanyang pag-iimbestiga. Pero sapat na po ba kung explanation? Kasi parang nagiging nagiging practice na ng mga officials na mag-travel kahit na sabihin nila na ito'y naka-schedule na at nabayaran na. Pero for sure, ma'am, government funds din ang ginamit nila para dito sa mga foreign trips na ito. Kaya nga po iimbestigahan po ito kasi kailangan malaman kung ito'y bakasyon at hindi aksyon. Marami po kasi talagang nagbabakasyon habang may kalamidad at yan po ang hindi gusto ng ating Pangulo. So tingnan po natin, imbestigahan po natin kung sila may kinakailangan na mapanagutan. And second question, ma'am, merong post po si Mr. Ramon Tulfo regarding this alleged destabilization against the government, and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong, and si Mr. Chavit Singson. Ano pong reaksyon ng palasyo dito? Ito po ay napansin na po ng AFP. At nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pocis, General Orlando De Leon, at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Achica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media,
At sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community. Iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate at sa ngayon po ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. So sa part ng palasyo, ma'am, siniseryoso itong ganitong alleged report of destabilization? Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikitang dapat na talagang pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Ma'am, sa kaugnay na issue, hindi ho ngayon lang lumutang itong ilan sa mga pangalan. Nabanggit niyo po si retired General Pocis na isa daw po sa mga lumapit kay AFP Chief Romeo Bronner na mag-withdraw ng support at suportahan yung mga kilos protesta. Umuusad na ho ba yung investigasyon tungkol sa mga aksyong ito ng mga retired generals and probably the rest of the people in the list? Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. So sa ngayon po, wala pa tayo sa punto na pwede na nating sabihin merong nalalabag na batas itong mga taong ito na nasa listahan ni Mr. Tulfo? Wala pa po tayo masasabi kung sila ay may nilalabag na batas. Kailangan po maimbestigahan ito na mas malaliman. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning, ma'am. Follow-up lang po dun sa travel suspension ng DILG. Isabela Governor Albano still in Germany as per his interview with us last night at dinefend niya yung foreign travel niya and said that his vice governor was on the ground and that before he left for Germany, Isabela prepped for uwan naman. Kumbaga, Isabela could function and go on without him. What does the palace think about this? May opinion po ba ang president dito? Ito po ay hinahayaan na po sa pamumuno ng Secretary John Vic Remulla at ayon po sa DILG sa ngayon, ito po ay under investigation. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Sige, go. Ma'am, Sige, related Katrina topic, Domingo. we were told na some of the mayors were allegedly with Isabela Governor Rodito Albano in Germany. Ano po yung action na nire-review ng palace? Bakit po hindi sila nakasama doon sa initial list na nilabas ng DILG kahapon? Muli, ang pag-iimbestiga po ito ay iiwan muna sa pangunguna po ng DILG. At kapag ka po sila ay nakapag-report na si Secretary John Vic, tingnan na lamang po natin. Pero sa ngayon po, ito ay ibinibigay muna po natin sa kamay ng DILG. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, is the President satisfied with the preemptive measures enforced for Typhoon Uwan? Given that yesterday, nagpasalamat po siya sa mga first responders and he mentioned that those preemptive evacuations have made difference po this time. Yes, opo. Ang mga nangyayari po kasing kalamidad at sakuna, minsan hindi po talaga natin maiiwasan. At nangyayari ito nang hindi natin ginugusto. So yung mga paghahanda po na ipinapakita ng mga agencies na nakakapagsagip ng mga tao mula sa peligro, nakikita po ng Pangulo ang magandang ginagawa ng ating mga ahensya. Sa tulad po ng nireport natin kahapon, 426 families ang nailikas agad at ito ay naiwas sa anumang peligro. So malaking bagay po iyan. Hindi po natin maiiwasan na mayroon pong nasasawi dahil po sa kalamidad. Pero dahil po sa preemptive measures na ginagawa po ng mga ahensya po natin, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr., mas malaki po ang nagiging pagsagip natin sa ating mga kababayan. Ma'am, given po na may forecast din si Pag-asa na pwedeng bumalik si Typhoon Uwan, meron pa po bang directives ang Pangulo regarding this po? Ganun pa rin po. Hindi pa rin po titigil ang ating mga ahensya, ang Pangulo, para maibigay agad ang tulong, maiwasan ang mga maaaring disgrasya sa ating mga kababayan. Nandun pa rin po ang mga preemptive measures dahil yun din po ang balita na maaaring bumalik. Ipagdasal po natin na sana hindi na. Thank you, ma'am.
Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN News. Ma'am, good morning. Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to. Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung ano man po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, follow-up question lang po. How do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf, insensitive, and that the events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa nating Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. Sunod na tanong mula kay Lep Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, sa mga forum abroad at kahit sa mga speech ni Presidente dito sa bansa, lalo na kapag ganitong panahon na may kalamidad, palagian niyang binabanggit yung tungkol sa climate change. Ano na po ba yung mga konkretong hakbang ng administrasyon sa pagtugon sa climate change? Ang Climate Change Commission po ba mayroong mga pag-aaral at rekomendasyon na napakikinabangan ngayon? Yes, opo. Noon pa po, sabi niyo nga po, noon pa ay nababanggitan ng Pangulo ang tungkol sa issue ng climate change. At ang sabi nga po ng Pangulo, hindi lamang iisang bansa ang maaaring tumugon dito, kundi pangkalahatan. Diba? So, ang ibig sabihin po nito, siya po, ang Pangulo po ay nag-utos na magkaroon tayo mismo dito sa ating bansa ng mga new strategies para po matugunan ang issue ng climate change. Nandyan po ang mga ginawa po ng DOST. At nandito po ang automated furrow irrigation system kung saan makakapag-save ng tubig at may improve ang crop yield by applying irrigation precisely and on time. Nandito rin po yung sinasabing new smart farming initiative using soil moisture. Marami pong programa ang DOST patungkol po dito at para po makaagapay tayo sa climate change. Nandyan din po ang pag-develop po ng Natural Adaptation Plan or NAP for a climate smart and climate resilient Philippines. At nandito rin po ang sinasabi ng DOST Pag-asa na hinighlight din po ang pag-invest in early warning system and disaster preparedness technologies. So, ilan lamang po ito sa kanilang mga ginagawa. Hindi po ito ang lahat. Mas marami pa pong proyekto ang ginagawa at projects ang pamahalaan para po tayo po ay makaagapay sa issue ng climate change. Ma'am, dun po sa Department of Water Resources na isa sa mga prioridad ng Pangulo, ano na pong nangyari doon? Sa ngayon po, at wala pa po ako sa ngayon ng record niyan at kapag ka po tayo ay meron ng pinaka-update, ibibigay ko po sa inyo agad-agad. Sunod na tanong mula kay Jean Mangalus, PhilippineStar.com.
Good morning. Follow up on the previous question. So there are calls from environmentalists to strengthen protection for Sierra Madre and other mountain ranges. So especially after it helped protect Luzon from uwan. So how does the palace respond to these calls? Nakita po ng Pangulo ang kagandahan po na naidulot ng Sierra Madre. Noon pa naman po, maganda po ang naidudulot ng Sierra Madre. At lubhang nakatulong po ito ng tayo bayuhin ng bagyong uwan. At tingnan po natin kung ano magiging pronouncement po ng ating Pangulo patungkol po sa pagprotekta sa Sierra Madre. Hintayin na lamang po natin. So my second question is, the Marcos administration recorded a record low GDP because of the corruption issues. So what's the President's orders to mitigate the economic impacts, especially from the recent typhoons? Okay, ayon po sa DBM, nakausap po natin, yung GDP growth na po ay ina-expect po natin ang improvement ito. Itong sa darating na, itong last quarter po of the year. Dahil po, meron po tayong naasa mga private holiday spending, supported by government programs, pati po ang growth in exports. At yun nga po, ang utos ng Pangulo ay gamitin sa tama yung 307 trillion na program budget para po makita po ng mga business sectors na ang gobyerno ay gumagasto sa tama at ito po ay makakapag-boost na economy at ang consumption and investment po. Does the President still believe that we can hit the target growth for the year? Nandun pa rin po ang paniniwala. So, kakayanin po natin yan. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Ma'am, good morning. Follow-up lang po dun sa issue ng mayor. I understand that the DILG is still waiting for the response of the local officials who left the country during typhoon. But what was the reaction of the President when he learned about it? Unang-una, syempre po ang Pangulo, ayaw niya po ng mga opisyal na nagbabakasyon lang. Pero kung ito po ay naka-schedule na, yun po ang magiging daan para ito'y paimbestigahan dahil kung sila po ay pinababalik ng agaran, magbigay po sila muna ng kanilang mga explanation at sila naman po ay bibigyan ng pagkakataon ng Secretary John Vic Remulla kung bakit hindi sila agad nakabalik despite na nag-utos po siya. So tignan po natin kung ang kanilang magiging rason ay reasonable, ay maaari po silang pakinggan. Pero kung ito po ay hindi magiging reasonable at nakaantala sa pagbibigay ng mag-agarang aksyon sa mga nasasakupang lugar nila para sa dito sa dumating na bagyong Uwan at Tino, doon po natin malalaman kung ano magiging desisyon ng DILG. But although ongoing pa po yung investigation, for the President, is it morally acceptable for these local officials to leave despite yung mga challenges na na-experience sa mga constituents nila? And kailan po natin inaasahan yung magiging decision ng DILG? Baka po nasabi nila sa inyo. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Although hindi ko sinasabi nagbabakasyon sila. Still, sasabi ko lang natin, iwasan natin na umalis ng bansa, tumugon sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na kapag mayroong sakuna or dilubyong ganito. May tanong mula kay Chona Yu ng DZRJ. Ma'am, quick follow-up on that. Moving forward, will the President issue a directive or will there be a directive to LGUs na from now on, kung may kalamidad, will it be better not to go abroad muna? Depende na po yan. Ito po ay nasa pamumuno po to ng DILG at alam naman po ni Secretary John Vic Remulla kung anong direktiba ng Pangulo. Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, itatanong ko lang po, meron na po bang nasubmit na report yung economic managers regarding dun sa possible economic impact ng flood control project
investigation. Naka-slow down po ba to sa growth ng GDP dahil may mga government projects na medyo nag-slow down yung implementation dahil dun sa ongoing probe? Sa unang ating pagkakaalam, definitely itong mga kalamidad ay nakapagpa-slow down ng economic growth. Pero ang sabi po nga natin ay ayon sa kanilang forecast ay gaganda naman po at mag-i-improve ang ating economic growth sa itong last quarter of the year. But still, bibigyan ko po kayo kung meron po silang may ibibigay na report na detalyado, ibibigay ko po sa inyo agad. So hindi po na-link sa flood control investigations po yung slowdown? Sa aking pagkakaalam, merong epekto. May epekto, pero muli, ang detalye nito ay ibibigay ko po kapag po meron na po silang report. Last na lang po, may catch-up plan po ba na sinubmit yung economic managers para po ma-boost yung spending ng government sa last quarter? Yun nga po, pinag-utos nga po muna ng Pangulo ang tamang paggastos nitong natitirang budget para po nga ma-boost ang economy. At, pero muli, ang detalye po ay ibibigay ko sa inyo kapag naibigay na po ng economic team. Thank you po. Is it clear? Maraming salamat.